Rosalia's point of view. Kasalukuyan akong nakabukaka habang nilalabas ang pangatlong sanggol mula sa aking tiyan. Pawis na ako at halos maputol na ang tela na aking hinahawakan na siyang kinukuhanan ko ng lakas upang mailabas lang ang mga bata. Hindi ako makapaniwala na pangatlong sanggol na ito. Hindi ako na-inform na hindi lang pala isa ang nasa loob ng aking tiyan. Noong nagbubuntis kasi ako, hindi naman kasi ako pina-ultrasound ng aking kliyente. Kahit afford niya naman, dahil sinusunod niya ang tradisyonal lamang na pagbubuntis. Yung walang teknolohiyang ginagamit. Naiintindihan ko naman yun dahil matanda na ang aking kliyente. Nasa 60 anyos na ang edad. Kaso dahil din sa sobra niyang makaluma sa bagay na ito, ako itong nagdurusa ngayon. Hirap na hirap akong iire ang mga sanggol, tapos marami pa sila. Ano bang problema ng baklang yun at ayaw niyang malaman kung babae o lalaki ang kanyang anak? O kung ilan ang nasa loob ng tiyan ko? Hirap na tuloy ako. Siya na lang sana'y nanganak. Mamamatay pa yata ako bago ko makuha ang perang ipinangako sa akin. Sige pa, mami. Push mo pa. Napasigaw ako. Pumikit ako para mailabas ang sanggol. Halos maputol ang ugat sa aking leeg sa lakas. At sa tuwing ginagawa ko yun, naiisip ko ang desisyon ko na maging isang surrogate mother, kapalit ng malaking pera na makukuha ko pagkatapos nito. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi pala madali ito, lalo na't virgin pa ako. Mas nauna pa akong nabuntis kesa makatikiman lang ng bembang. Baklang kliyente ko at gusto niya magkaanak kasi matanda na siya. Bukod ron, ayaw niyang gawin yun sa natural na paraan. Kasi hindi raw niya ma-imagine ang kanyang sariling nakikipagtsuktsakan sa mga kauri ko. Kaya't nag-hire siya ng magbubuntis ng lahi niya sa pamamagitan ng surrogacy. At dahil nangangailangan ako ng pera, pumayag ako kahit hindi ko naman alam kung ano talagang pinapasok ko. Wala na akong tirahan. Bago ako humantong sa ganitong desisyon, pinalayas na ako ng asawa ni mama na stepdad ko dahil pabigat raw ako. Isama pang maldita ko mga stepsisters na akala mo naman kay gaganda. Ayoko rin magtrabaho sa mga establishmento dahil kukuriputin ka lang. Ang liit ng sahod pero sobra naman ng pagod. Kaya nang maghanap si Sir Arnaldo ng surrogate mother, agad ko na itong pinatos para lang magkapera. Malaki rin kasi ang offer. 1,000,000. At isa pa, kakalat ang kagandahan ko na hindi pinoproblema ang pag-aalaga. Kasi hindi naman magiging akin ang bata. Hindi nila ako magiging nanay dahil trabaho lang itong ginagawa ko. Sa huling tulak ko, narinig ko ang pag-iyak ng sanggol. Hinang-hina na ako. Mukhang hindi ko na yata kaya. Nanlabo ang paningin ko. It's a boy! Masayang anunsyo nila. Napapikit ako. Puros lalaking nailabas ko. Mukhang triplet sila. Hindi ko akalaing nakayanan ko yun. Ang akala ko isa lang mailalabas ko ngayon tapos biglang 3 pala. Akala ko tapos na. Pumipikit na kasi ako habang hinihingal. Kaso, biglang nagsalita ang isang nurse na nagpadilat sa akin. May isa pa! Halos lumuwang mata ko sa narinig at napadungaw sa nakabukaka kong hita. Hiyang-hiya na nga ako kasi hindi ako nakapag-shave. Tapos ang daming ulo nang lumalabas tapos may isa pa? Namutla ako. Ha? Anong may isa pa? Seryoso ba kayo? Papatayin niyo ba ako? Hindi nila pinakinggan ang hinaing ko. Diyos mio naman, anong klaseng lahi bang meron ng baklang yun? Para yata akong aso nito. Kumapit ka po muli, mami. Quadruplets yata ang mga anak ninyo kaya kailangang ilabas na. Halos hindi na ako nakahinga sa narinig. Nakikita ko na tuloy si San Pedro sa utak ko. Mukhang inaakay niya na ako na sumama sa kanya. Baka hindi ko na yata matitikman ang perang ipinangako sa akin ng kliyente ko dahil mauuna na ako sa langit. Sige na, mami. Last na talaga. Pumikit ako't hinigpitan ng kapit sa tela at umire ng napakalakas. Halos pumuti ng mga mata ko at napaos ng boses ko dahil sa aking ginawa. Kasabay ng pagputol ng telang kinakapitan ko, ay ang siyang paglabas ng huling bata sa aking tiyan.
Halos dumilim ang aking paningin at tuluyang naibagsak ang sarili sa aking hinihigaan. Tumutulo na ang luha sa aking mga mata dahil sa matinding pagod at iba pang nararamdaman. It's a boy! Yun ang huling narinig ko bago dumilim ang aking paningin at nawala ng malay. Nang nagkaroon na muli ako ng malay, nakita ko na lang ang sarili kong nakahiga na sa kama sa isang pribadong kwarto ng ospital. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang lalaking nakatayo at nakatingin sa akin. Sino ka? Tanong ko. Nauuhaw ako. Sobrang tuyo ng lalamunan ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong walang malay. Magandang umaga, Miss Roselia Bonaventura. Isa ako sa tauhan ng kliyente mong si Arnaldo de Jesus. Nandito ako para iparating sa iyo ang dalawang klase ng balita. Isang good news at isang bad news. Anong una mong gustong marinig? Kunot-noo ko siyang tiningnan pero sinagot ko siya. Good news. Bumuntong hininga siya at humakbang palapit sa akin. Napalunok ako. Ang good news, makukuha mo ng bayad mo sa serbisyo mo. At dahil 4 na bata ang nailabas mo, makakakuha ka ng 4 million pesos. Namilog ang aking mga mata at nakaramdam ng saya. Talaga? Ano naman ang bad news? Malungkot niya akong tiningnan. Kaya lang, ang bad news, hindi na masisilayan ni Sir Arnaldo de Jesus ang kanyang inaasam na mga bata. Dahil pumanaw na ito. Napatunganga ako. Ha? Naaksidente si Sir Arnaldo sa araw na ikaw ay nanganak. Car crash ang ikinamatay ni Sir. Ang ibig sabihin, hindi na makukuha at masisilayan pa ni Sir ang mga bata. Wala nang mag-aalaga sa kanila. Hindi ako nakapagsalita. Patay na si Sir Arnaldo. Patay na ang baklang kliyente ko. Kahit hindi ko siya masyadong nakakausap, nakaramdam ako ng lungkot. Napakamalas naman. Kung kailan magkakaroon na siya ng anak, saka naman siya kinuha ni Lord. Ano nang mangyayari sa mga batang yun? Pero huwag kang mag-alala. Kahit wala na si Sir Arnaldo, nakahanda naman ang lahat. Napatango ako. Oo naman, ginusto niya magkaroon ng anak kaya't nag-hire siya. Siguro naman may kaanak si Sir Arnaldo na mag-aalaga sa mga bata. Kaya nga niya gustong magkaanak para kapag patay na siya, may susunod sa mga kayamanan niya. Hindi ko na yun po problemahin pa. Kawawa ang mga batang yun kasi wala na pala silang tatay. Pero ano bang magagawa ko? Empleyado lang din ako. Ang mahalaga, tapos ng trabaho ko. Wala na akong pananagutan sa kanila. Kukunin ko na ang 4 million pesos ko at magpapakalayo. Deserve kong mahabang bakasyon matapos ang 9 na buwan na paghihirap. May last will kasi si Sir Arnaldo at ang gusto niya, ikaw ang mag-aalaga sa mga anak niya. Kapag maayos ka na, sumama ka sa akin sa attorney para malaman mo ang laman ng last will. Umiling ako, bahagyang nataranta. Sandali, labas na ako riyan. Tapos ng trabaho ko. Madadagdagan ng milyones mong pera kapag tatanggapin mo ito. Walang interes sa mga kaanak ni Sir Arnaldo dahil nasa ibang bansa na silang lahat. Nasa last will ka, Miss Rosalia. Kaya iyon ang dapat na susundin. Napangiwi ako. Hindi pa yata ako makakapagbakasyon. Diyos kong to. Tumikim ako't nag-iwas ng tingin. Titingnan ko. Bumisita ako sa kwarto ng mga sanggol nang umayos na ang pakiramdam ko. Hindi ako tuluyang pumasok at sinilip lamang sila sa glass wall. Nailapag ko ang palad ko at pinagmasdan sila. Hindi ko akalaing na kaya kong ilabas silang lahat. Ang liliit nila at magkakamuka. Masaya ako na nalulungkot. Bata pa lang sila, naging ulila agad. Wala na silang tatay. Pera lang naman ang habol ko kaya't wala na dapat akong pake sa mga ito. Pero hindi ko naman maiwasan ang malungkot para sa kanila. Kasi kung tatanggapin ko ang gustong mangyari ng kliyente ko, magiging nanay nila ako. At hindi ko alam kung paano yon. Hindi ko alam kung paano maging nanay. Kasi kahit ako, ayoko talagang magkaroon ng anak. Kaya nga ako pumasok sa ganitong sitwasyon dahil gusto kong bigyan ng mga may gusto. Para kahit papano, mapakinabangan naman ang matres ko. Pero kung para sa sarili ko, ayokong magkaroon ng anak dahil na rin sa naranasan ko sa buhay. Isa akong unwanted child ni mama. Anak ako sa boyfriend niya dati na may asawa na.
Ako yung ipapalaglag niya sana kaso kumapit ako ng todo. Kaya't wala siyang nagawa at naisilang ako. Ayokong magkaroon ng sariling anak kasi baka hindi ako magiging isang mabuting ina. Baka ipasa ko lang sa magiging anak ko ang pangit na naranasan ko. At ayoko nun. Mas gusto kong tumandang mag-isa kaysang magsilang ng batang alam ko na hindi ko naman maaalagaan ng tama. Anong ipapangalan mo sa kanila, ma'am? Tanong sa akin ng isa sa mga pinagkakatiwalaang kasambahay ng kliyente ko nang bumisita sila. Nasa kwarto na muli kami at dahil 4 ang bata, 4 din silang nandirito at isa-isa nila itong binubuhat. Nalilito ako kasi magkakatulad ang itsura ng mga sanggol. Hindi ko nga mawari kung sinong unang lumabas sa pechay ko. Ha? Wala bang hinanda si Sir Arnaldo na pangalan bago siya pumanaw? Bakit ako? Tiningnan ako ng matanda. Nanay ka ho nila. Natahimik ako sa sinabi niya. Ngayon ko lang napagtanto na ako ang nagsilang sa kanila. Kaya ako ang nanay nila. Kahit naman binayaran ka lang para magkaanak, nanay ka pa rin nila. Hindi mo sila pwedeng baliwalain lalo na ngayong wala na si Sir Arnaldo. Dagdag niya pa. Pero kailangan mo na silang bigyan ng pangalan para mairehistro na. Huwag ka mag-alala. Tutulong kaming lahat sa pag-aalaga. Mahal namin si Sir Arnaldo At kahit wala na siya, hindi namin pababayaan ang mga naiwan niya. At nanay ka nila. Hindi ka bang nakukonsensya kung iiwan mo sila ng dahil sa pera? Kumirot ang puso ko. Naiintindihan ko ang trabaho mo. Surrogate mother ka. Pero hindi kasi inaasahan na mawawala si Sir. Kaya't kailangan mong panagutan ang naiwan niya. Pinangalanan ko ang quadruplets ng 1, 2, 3 at 4. Binasi ko ang pangalan nila sa kung sinong unang lumabas sa puday ko. Wala naman kasi akong hinanda na pangalan dahil hindi ko naman inaasahan ng lahat ng to. Bukod ron, nang nakipagkita ako sa isang attorney ay ipinaliwanag niya sa akin ang last will. Nagningning ang mga mata ko sa narinig. Ang sabi kasi, may 25% ako sa perang naiwan ni Sir Arnaldo. 75% naman sa quadruplets na makukuha nila sa tamang edad. Meron din silang share sa ari-arian ni Sir. At ang kumpanya, ako ang hahawak. At ipapasa lang sa mga bata kapag nasa tamang edad na rin ang mga ito. In short, hindi lang ako naging surrogate mother. Naging instant mother and instant billionaire agad ako. Napaka-hands-on pa naman ni Sir Arnaldo para pagplanuhan to bago siya nawala. Na kahit wala na siya, hindi kawawa ang mga naiwan. Kaya't sino naman ako para humindi kung perang pag-uusapan. Tinanggap ko ang kapalaran ko at naging tanging ina ng mga sanggol na hindi ko akalain na mamahalin ko rin kalaunan. Lumipas ang 7 taon, masasabi ko na gumanda ang buhay ko. Kahit nahirapan ako noong una maging isang dakilang ina, nakasurvive ako sa tulong na rin ng mga taong naiwan ni Sir Arnaldo sa bahay niya. Hindi ko akalain na ako nang magpapasweldo sa kanila. Ako na ang boss nila at ako na rin ang humahawak sa negosyong naiwan ni Arnaldo. In short, nag-iba ang takbo ng buhay ko. Bukod ron, hindi ko akalaing mamahalin ko mga batang pineperahan ko lang sana. Hindi ko akalaing magiging mabuti akong ina at mapapalaki ko sila ng maayos. At heto kami ngayon sa bahay. Nag-iiyakan ng 3 sa quadruplets dahil ayaw magpatuli. Mama, ayoko! Mama, ayoko! Ani Uno na siyang pinakaiyakin sa 4 at yakap-yakap pa sa akin. Ayoko, Mama! Ilayo mo siya sa akin! Para siyang unggoy kung makayakap sa akin. Natatawa na lamang ang nurse. Natutuli sana sa kanya. Diyos mio naman, kailangan mo yan para maging binata ka na. Pangungumbinsi ko kasi si Tres na siyang pinakamatapang sa lahat tapos nang magpatuli. Nakabuka ka nang naglalakad na para bang isa siyang bibe. Tingnan mong kapatid mong si Tres hindi siya takot. Tapos na siya, hindi naman yan masakit anak. Mas lalong umiyak si Uno. Mayabang yan, narinig kong iyak niya kanina Mama, ayoko. Sumiksik pa siyang lalo sa akin. Duwag! Duwag! Ani Tres at ngumisi. Tres? Saway ko agad. Huwag ganyan ha. Umiiyak na nga si Uno
Lumabi na lamang siya. Lumapit na rin si Dos sa akin na naiiyak na. Mama, huwag mo namang gawin sa akin to. Kawawang Tintin ko, masasaktan po siya. Ako rin, Mama, wag po. Ani 4. Kahit magkakahulma sila, madali ko silang makilala. Sinadya ko talagang ibahin ang mga haircuts nila para makilala ko. Si 1, may bangs. Si 2, semi-kalbo. Si 3, clean haircut. At itong si 4, medyo mahabang buhok. Madali rin silang makilala dahil sa mga ugali nila. Iyakin ang isa, tahimik ang ikalawa, madaldal ang ikatlo, at mahiyain ang ika-4. Nagpa-home service tuli kasi ako sa kanila para naman hindi na namin kailangang bumiyahe pa. Ngayon na nga lang ako nagka-oras sa kanila kasi busy talaga akong magpatakbo sa kumpanya ni Arnaldo. Sige na mga anak, para binata na kayo. Ayaw nyo bang tumangkad? Sabi pa naman nila ang magpapatuli, tatangkad. Baka si Tres lang ang tatangkad sa inyo tapos kayo maliliit na. Ngumisi lalo si Tres kasi puring-puri ko siya. O sige na nga. Aniunot ko mala sa yakap. Magpapatuli na ako. Ako rin. Good luck, Tintin. Ani Dos sabay silip sa shorts niya. Gusto kong matawa pero alam kong seryoso ito sa kanila. Normal lang naman sa edad nila ang matakot pero nandito naman ako para sa kanila. Hindi nila kailangang matakot dahil yun lang ang pisikal na mararanasan nila buong buhay nila. Hindi katulad ng mga babae. Minsan sasakit pang puson kapag nireregla. Tapos manganganak pa. Kailangan mo na yatang mag-asawa, Rosalia. Lumalaki na mga bata Mas maganda kung may ama sila. Ani Imelda, isa sa mga matatandang kasambahay rito. Wala ka bang boyfriend? Napalingon ako sa kanya. Sa sobrang busy ko manang, wala na akong oras dyan. At saka, sapat na mga bata sa akin. Hindi naman sila naghahanap. Di ba busy ka? Lumalaki na sila. Baka naman interesado kang mag-hire ng nanny. Alam mo namang magnanakaw ang hiner ko noong nakaraang taon, di ba? Halos milyon din ang nanakaw ng 4 na yaya na yon. Kaya ayoko na siguro, manang. Anikot na pailing na lamang. Oo, may mga yaya mga batang yan kasi hindi ko naman kayang alagaan. Lalo na't may kumpanya rin akong inaalagaan. Ilang taon din silang yaya pero isang araw, nagtraidor. Lumayas dala-dala ang halos 1 milyon na pera. Pinaghahanap ng mga pulis pero 1 taon na ang lumipas. Pero hindi pa rin nahahanap ang mga traidor na yon. May kakilala ako. Anima ng Imelda sa katumikhim. Anak ng kaibigan ko, iha. Kabababa lang niya sa barko at ayaw nang bumalik pa. Gusto niya nang mapaglilibangan. Baka interesadong maging yaya ng mga anak mo. Barko? Lalaki ba yan? Oo. Humagikik siya at malisyosa pa akong tiningnan. Mahilig sa mga bata yun Gwapo pa, iha. Baka naman matipuhan mo at gawin mong ama ng mga bata. Napangiwi ako sa sinabi niya. Hindi ako interesado. Wala na akong panahon sa mga lalaki na yan. Magsasayang lang ako ng oras dyan. Matapos matuli ang mga anak ko, umalis na ulit ako para magtrabaho. Nung una, todo reklamo pa ako kasi wala talaga akong alam sa pagmamanage ng ari-arian ng baklang yon. Tapos ngayon nakasanayan ko na. Lumipas sa mga buwan, mas nawalan ako ng oras sa mga anak ko dahil sa trabaho. Ngayon, nasa may coffee shop ako't nanatili para sa isang meeting. Humihigop ako ng kape habang nakatingin sa screen ng laptop ko. What do you think about the proposal, Miss Benaventura? Tanong ng staff ko matapos niyang ipaliwanag ang proposal niya sa isang project through online. Online meeting to kaya't dito na lang ako sa coffee shop na kadalasan kong pinupuntahan. It's okay. Aha? Well, maganda naman ang proposal mo na design tungkol sa expansion ng resort. Pero masyadong cheap for me. Formal ko na sabi. Mamahalin ang resort natin, miss. At gusto ko na naaayon naman sa presyong disenyo natin. Yung babalik-balikan nila. Nung una hindi ako marunong sa ganito pero dahil na-train ako, nagamay ko na.
I want the best for this business. Para kapag malaki ng mga bata, maganda pa rin ang takbo ng negosyo. Ayoko namang malugi ito dahil baka multuhin pa ako ni Arnaldo. Matapos ang meeting, sinara ko ng laptop ko dahil may ibang schedule pa ako. Kailangan ko kasing bisitahin ang quadruplet sa school. Kaya nga hindi na ako nakapunta sa kumpanya at dito na naabutan sa coffee shop ng meeting para na rin pagkatapos ay dediretso na ako sa school. Kaso pagtayo ko, nabangga ako ng isang lalaki at naistatwa ako nang natapon sa aking damit ang inumin niya. Oh! Natigilan ng lalaki at napatingin sa akin. I'm sorry. Uminit agad ang ulo ko lalo na nang makita ko ang dumi sa aking damit. Kulay puti pa naman tong dress ko at buti na lang hindi mainit yung inumin niya kaya't hindi ako napaso. May pupuntahan pa ako ngayon. Ani ko sa lalaki at umigting ang aking panga. I don't have much time for this. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Bibilhan kita ng damit. Ngumiti siya sa akin na para bang hindi problema yon. Malilate na ako sa school, hinihintay ako ng mga anak ko. Ngumuso siya. Married? Of course not. Single mom. Ngumisi siya. Type ko yan. Sumama ka na lang kaya sa akin para mabilhan kita ng damit. Bukod dyan, iatid na lang kita sa school kung nasan ang mga anak mo. May driver ako naghihintay sa labas. Kinuha niyang wallet niya at naglapag siya ng pera sa lamesa ko. Kung ganon, babayaran ko na lang ang damit mo. Ikaw na lang ang bumili. Muli, nalaglag ang aking panga. Gustuhin ko mang magsalita. Walang lumalabas sa bibig ko dahil sa gulat. Natauhan na lang ako nang nawala na siya sa paningin ko. Kumuyom ang kamao ko at tiningnan ng pera. 10,000 yon. Napakurap ako at kinuha ito. Pera na eh. Siya rin naman ang nagkasala sa akin kaya tatanggapin ko na. Nalate na nga ako sa school dahil nagbihis pa ako ng panibagong damit. Pagdating ko ron, imbis na masiyahan akong makita ang mga anak ko, nag-alala ako nang makitang umiiyak si Uno. Bakit anak? Mama, inaway ako ng mga kaklase ko kasi wala raw akong papa. Sumbong ni Uno sa akin na nagpabasag sa aking puso. Ang iyakin mo talaga. Ako nga nang sinabi sa akin yun eh. Sinabi ko lang na may pera ba kayo? Baka bilhin ko pa yung tatay niyo eh. Ani Tres at ngumisi. Ganun lang. Napasapo ako sa aking noo at niyakap si Uno. I'm sorry anak. Huwag ka nang umiyak ha. Mama, bigyan niyo na kami ng papa para manahimik na kasi sila. Ani Dos na tahimik lang kanina. Diba marami naman tayong pera? Bumili ka nilang kaya ng papa para may papa na kami. Halos lumuwa ang mga mata ko sa narinig. Nalungkot ako. Alam nila na mayaman sila. Kaya't ganito na lang sila kung makapag-isip. Hindi ganun kadali yun, Dos. Hindi yun tungkol sa pera. Kapag may papa, dapat mahal kayo. Di mag-boyfriend ka na, Mama. Para may papa na kami. Ani 4. Tanggap namin, basta lang tanggap kami. Diyos ko, nape-pressure tuloy ako. Tumikhim ako. Maghahanap tayo, okay? Hahanapan ko kayo ng papa. Kaya wag na kayong malungkot. Baka pangit yan, Mama. Ani Tres. Gusto ko sa papa, gwapo tapos masarap magluto. Tapos mahal kami. Itong si Tres talaga kung makapagsalita. Akala naman madali yung sinasabi niya. Parang bibili lang ako ah. Sige, maghahanap ako. Umuwi na kami sa bahay matapos ko silang sinundo. Nang gumabi, hindi agad ako nakatulog kasi pinoproblema ko ang gusto ng mga anak ko. Mukhang kinakailangan ko yatang mag-hire ng magiging tatay nila. Missy, tulungan mo nga ako. Sabi ko sa sekretarya ko sa tawag. Pasensya na kung tumawag ako sa ganitong oras ha. Okay lang naman ma'am, ano po ba yon? Mag-hire ako ng daddy para sa mga anak ko. Ho! Nailayo kong phone ko sa lakas ng boses niya sa sobrang gulat. Mag-post ka sa online at bukas gumawa ka rin ng flyers. Isasend ko sa yung impormasyon para dito ha? Sige po ma'am. Dapat may mahanap agad tayo para sa mga anak ko. Naiintindihan mo ba, Missy? Ma'am, maghanap ka na lang ng boyfriend. Wala akong panahon dyan. Mas mainam nang mag-hire ako. Pasusweldohin ko lang.
At gagampanan niya ang pagiging tatay ng quadruplets. O sige po ma'am. Napabuntong hininga na lamang ako nang binaba ko ng tawag. Sana makahanap agad ako. Marami pa akong aasikasuhin. Ma'am, narito na pong impormasyon. Kapag okay na sa'yo, ipopost na po namin online. Ani ng sekretarya ko nang pumasok ako kinabukasan sa opisina. Pinakita niya sa akin ang printed paper at binasa ko ito. For hire. Daddy in action. Requirements. Single, handsome, 25 to 35 years old. Knows how to cook and love children. Has a pleasing personality. Marami pang ibang nilagay sa papel pero yun lang ang binasa ko. Oo, okay na yan. Ipasa mo na yan, sabihin mo sa akin kapag may nahanap na kayo. Ang mga anak ko mismo ang pipili sa magiging papa nila. Yes, ma'am. Nag-focus na muli ako sa trabaho at hindi na muling binigyan yun ng focus. Naghihintay ako na may papatol sa gusto ko. Kahit alam kong imposible, gusto ko pa ring pagbigyan ng mga anak ko. Gusto kong maranasan din nilang magkaroon ng ama, kaya't dapat mabuti ang mapipili ko. Dapat ko ring suriin dahil baka magpapapasok na naman kami ng magnanakaw. Mahirap na. Nasa sala ako ngayon, nagkakape habang nasa TV ang tingin ko. Nang makita ko si Manang Imelda na lumapit sa akin. Ma'am! Ma'am! Naibaba ko ang tasa at tinaasan siya ng kilay. Oh Manang, may problema ba? May tao ho sa labas, nag-a-apply daw siya bilang daddy ng quadruplets. Namilog ang aking mga mata. Talaga? Oho! Masayang-masaya niyang sabi. Papapasukin ko na ba? Oo. Bahagya akong nataranta. Papasukin mo na, tatawagin ko lang ang mga bata. Hindi na yata ako pinahirapan ni Lord at binigyan agad kami. Alam ko namang ridiculous ito sa paningin ng iba. Pero desperada na ako. Ayoko nang makitang umiiyak ang mga anak ko. Ngayong mayaman naman sila, malaki naman ang iniwan ni Arnaldo. Baka po pwedeng paggastahan para sa gusto nilang tatay. Tinawag ko na mga bata sa kanilang mga kwarto at excited silang lumabas. Napangiti na rin ako dahil masaya sila. Kompleto na agad ang araw ko. Kung sino man ang lakas loob na mag-a-apply, sana magustuhan agad siya ng mga bata para hindi na kami mag-entertain pa ng iba. Kapag nagustuhan naman siya ng mga bata, ipapa-background check ko naman siya para mapanatag ako. Nang nasa sala na kami, kanya-kanyang hula ang mga bata lalo na si Tres na siyang pinaka-interesado sa lahat. Dapat macho, para kapag isasama ko sa school, matatakot ang mga away sa atin. Ani Tres. At dapat gwapo, no? Hindi ko tatanggapin yan kapag pangit. Sayang naman ng pera. Napapailing na lamang ako. Ako? Gusto ko yung tatay ko, masarap magluto. Ani Uno. Para lulutuan niya ako. Sana naman hindi unano. Dagdag pa ni Tres na nagpasapo sa akin sa noo. Diyos ko mga bata to, sana lumaki na sila para matupad na ang bakasyon na gusto ko. Baka maagang tutubo ang puting buhok ko sa ganito eh. San ba nagmana ng ganitong ugali nila? Namana ba kay Arnaldo? Bumukas ang pinto ng bahay kaya't umupo ng maayos sa mga bata. Tumayo na rin ako para salubungin ang aplikante. Kaso nabitin sa ere ang mga salitang isasalubong ko nang makita ko kung sinong nag-a-apply. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang makita ko. Ngunit ako, hindi ko yun maibigay sa kanya. Naalala ko ang unang pagkikita namin at kung papaano niyang pinainit ang ulo ko. Ikaw? Mariin kong sabi. Ngumiti siya at kumaway. Ikaw pala. Coincidence ba ito? Tita Imelda? Gulantang na napatingin si Manang sa binata. Kilala mo siya, Armante? Oo naman. Humakbang siyang palapit sa akin at kinuha ang aking kamay para halikan niya. Napasinghap ako sa kanyang ginawa at agad binawi ang aking kamay. Natawa siya sa aking ginawa. Gaya nga ng sabi ko, ganito ang mga type ko, tita. Single mom. Umatras ako. Hindi ka nandito para magpa-impress sa akin. Nandito ka kasi mag-a-apply ka bilang daddy ng mga anak ko. Nasa kanilang desisyon. Nilingon niya ang 4 na batang nakahalukip-kip at tinitingnan siya. Matangkad. Ani Tres. Macho. Tamad na sambit ni 4. Guwapo. Ani 2. Pero mas guwapo ako. Mukhang kaya mo naman yatang magluto. Ani pa ni 1.
Hindi naman ako mag-a-apply kung hindi pasado sa akin ng requirements. Anya at tumikhim. Ako nga pala si Armante Monteverde. At kung pipiliin niyo ako maging daddy niyo, sisiguraduhin kong gaganapin ko ang trabaho ko. At saka may maganda kayong mommy. Baka kami pang magkatuluyan. At kumindat sa akin ng walang hiya. Hindi ako interesado. Malamig kong sabi. Tumikhim si Manang Imelda. Anong desisyon niyo, ma'am? Kilala ko itong si Armante. Siya yung sinasabi ko sa inyo na seaman na bumaba na sa barko. Mahilig si Armante sa bata kaya't hindi ko alam kung bakit hindi pang nag-aasawa ito. Humalakhak ang walang hiya. Masyado pa akong bata dyan, tita. At isa pa, magandang trabaho ito. Practice na rin sa future. Napairap muli ako at nilapitan ng mga bata. Anong desisyon niyo, mga anak? Pasado ba siya sa inyo o pauuwiin natin siya hanap tayo ng bago, ha? Pinaglakihan ko sila ng mata kasi gusto ko. Tanggihan nila ang lalaking to dahil ayoko. Tutol ako. Pero hindi naman ako nangangailangan ng daddy, hindi ba? Ang quadruplets naman ito. Kaya't silang magdedesisyon. I think you'll be a good daddy. Ani Tres. Bahagya akong napasinghap. Yes, me too. At nagsitanguan na nga silang lahat na parabang final na ang desisyon nila. Wala man lang pag-aalinlangan dahil malay natin. Baka may mas mabuti pa kaysa sa lalaking ito. Hindi ko gustong ugali niya. Hindi siya nakapasa sa pleasing personality dahil hindi iyon ipinakita niya sa akin nung una kaming nagkita. How about mommy? Payag ba si mommy na ako ang daddy? Nangaasar na wika ng lalaki. Gusto kong sumabog kasi siya itong nag-a-apply pero may ganitong pag-uugali na para bang matagal na kaming magkakilala. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko ba ito pero kilala siya ni Manang Imelda at alam kong matagal na si Manang Imelda sa poder ni Arnaldo bago itong nawala. Napabuntong hininga ko. Kung ikaw ang gusto ng mga anak ko, you're hired. Napahiyaw ang mga bata at agad lumapit sa hired daddy nila. Pinag-agawan agad to ng mga bata. Daddy, gusto mo bang pumunta sa kwarto ko? Marami akong robot doon. Maangas na sambit ni Tres, sabay hila sa kamay ng binata. Daddy, sa akin ka sumama. Maipapakita ko sa mga gadgets ko. Ani unot hinila rin ang kabila. Nagkagulo na sila kaya't kinakailangan ko ng makisingit. Sa akin sasamang daddy nyo. Asiko na nagpatigil sa kanila. Napatingin silang lahat sa akin, lalo na ang antipatikong lalaki na malaki ng ngisi. Paano ba yan? Gusto kong makasapa ng mami nyo. Mamaya na mga boys ha, okay? Napasimangot silang lahat. Napabugan na lamang ako ng hangin. Isinama ko si Armante Monteverde sa magiging kwarto niya. Nilinis na ito ni Manang Imelda at iba pang mga kasambahay. Hindi rin ito gaanong kalayo sa mga kwarto namin, kaya't madali lang siyang malapitan ng mga bata. Dito magiging kwarto mo. Ani ko sabay bukas sa pinto. Bumungad sa akin ang maginaw na kwarto. Dala mo ba mga gamit mo? Hindi ko naman akalaing ma-hire ako on the spot. Kaya wala akong dala. Ngumiti siya sa akin. Bakit kailangang dito ako? Hindi ba dapat magkatabi tayo kasi daddy na ako ng mga anak mo? Iritado ko siyang tiningnan. Hindi asawang role mo rito kung hindi ama ng mga anak ko. Kaya't gawin mong trabaho mo. Ang sungit naman. Alam ko namang nagalit ka nung nagkita tayo. Nagmamadali rin kasi ako nun. Hindi ko gustong marinig ang opinion mo. Basta, gawin mong trabaho mo, okay? Mr. Monteverde? Ngumuso siya't napadila pa sa kanyang ibabaw na labi. Okay, Mrs. De Jesus. Napasinghap ako. Hindi ako Mrs. De Jesus. Oh, di ba ina ka ng mga batang yon? Asawa mo si Mr. Arnaldo De Jesus? Hindi kami magkarelasyon ni Sir Arnaldo. Kliyente ko siya. Surrogate mother ako at dahil namatay siya bago man lang masilayan ang pinagkakagastusan niya. Kaya ako nandito. Diretsyahan kong sabi. Hindi naman dapat na ilihim ito. Ayokong maglihim. Pati ang mga anak ko alam nga tungkol rito. Mas magandang maaga silang namulat sa katotohanan. Kaysang iba to pa ito sa kanila kalaunan at masasaktan sila. So, single ka? Malamang. Kaya't pagbutihin mong trabaho mo, Mr. Monteverde. Hindi ako nakikipagbiruan dito. Mahal ko ang mga batang yon, kaya't huwag mo silang bibiguin.
kung gusto mo talagang trabahong ito. Ani ko bago ko siya iniwan mag-isa sa kwarto niya. Masayang-masayang quadruplets, pati ang mga kasambahay at iba pang tauhan sa pamamahay na ito. Nagustuhan yata si Armante Monteverde. Palangiti ito at palakaibigan. Sa isang linggo kong pagmamasid sa kilos niya, mukhang totoo na mahilig nga siya sa mga bata. Kita ko kung papaano niyang pinakisamahan ng mga bata. Sa isang linggo niya rito, may natutuhan na agad ang mga bata sa kanya. "Mommy, marunong na akong mag-swim. Ang galing magturo ni Daddy." Ani Tres na basang-basa pa na lumapit sa akin. Napakurap-kurap ako at napatingin sa pool area. Naroroon pa sila at halos lumuwa ang mata ko nang makita kong pag-ahon ni Armante at kung papaanong bumukat sa kanyang suot pang ibaba ang kanyang umbok. Masayang-masaya mga anak ko kasi nagawa nila ito. Hindi ko kasi sila nabigyan ng pagkakataong maturuan kung papaanong lumangoy dahil kahit naman ako hindi rin marunong. Sinubukan ko naman silang i-enroll sa swimming class pero sadyang ayaw talaga nila ron. Nangaaway lang ng ibang bata. Nandito ako sa labas, malapit lang sa pool area. Nakaupo ako sa rata na upuan at may payong pa na nakapatong sa lamesa ko ngayon. May laptop din sa harapan ko habang umiinom ng juice. "Mommy, marunong na akong lumangoy." Ani 4 na lumapit na rin sa akin. Kumuha ako ng tissue at agad siyang hinatak palapit sa akin. "Ang sipon mo." Ani ko't pinunasan ng ilong niya. "Mommy, ikaw po. Ayaw mo bang magpaturo kay Daddy? Sabi niya tuturuan ka raw niya." Napatingin ako kay Armante na ngayon ay karga na si Uno. Nang dumapo ang tingin niya sa akin, ngumisi siya. Napaiwas ako ng tingin. Hindi ko gusto yung pangiti-ngiti niya. Para niya akong inaakit. Hindi ko alam, ayoko. Kaya't iritang-irita ako kasi traidor tong puso ko. Sobrang traidor. "Wala akong oras para lumangoy, anak." Tanging sabi ko't inilipat ng tingin ko sa aking laptop dahil may trabaho pa ako. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Ginagawa naman ni Armante ang kanyang trabaho bilang tatay ng quadruplets. Hindi ko man maamin pero sinasa puso niya ang trabaho niya. Marunong siya magluto kaya't kada umaga siyang nagluluto ng agahan nila. Nasali pa ako kaya't wala akong magawa kung hindi ang kumain na rin. Siya rin minsan ang naghahanda ng mga gamit nito patungo sa school. Siya rin ang naghahatid at nagsusundo. Kitang-kita ko sa mukha ng mga anak ko kung gaano silang kasaya kahit hindi nila ito totoong ama. Kaya sa huli, lumapit na ako kay Armante para i-appreciate ang kanyang ginagawa para sa mga anak ko. "Armante," ani ko nang gumabi. Sobrang bilis ng panahon. 2 buwan na siya sa amin at ang dami na ring nangyari. Kitang-kita ko ang pagbabago sa mga anak ko mula nang dumating siya sa amin. Napakurap-kurap siya nang makita ko sa pintuan ng kanyang kwarto. Papahiga na sana siya nang makita ko. "Rosalia!" Lumapit siya sa akin. "O bakit? May kailangan ka ba?" Huminga ako ng malalim at ibinigay sa kanya ang paper bag. Nalilito man ay tinanggap niya pa rin to. "Ano to?" "Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo para sa mga anak ko. I know this is a ridiculous job, pero nagawa mo ito ng tama. Masaya ang mga anak ko dahil sa'yo. Bilang pasasalamat, binili ko yan para sa'yo." Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. "So, hindi mo na ako susungitan yan?" Nanlaki ang aking mga mata. Ha? 2 buwan na ako rito pero hindi ko pa nakakausap ng maayos ang ina ng mga batang yun. Masyadong masungit, masyadong busy. "Pasensya na. Pangit lang talagang impresyon ko sa'yo pero napagtanto ko na mabuti kang tao. Sana tanggapin mong regalo ko. I appreciate you so much as the father of my kids." Huminga ako ng malalim at umatras na. "Iyon lang naman, aalis na ako. Maaga pa ako sa trabaho bukas." Tumalikod na ako at lumakad ng paalis. Pero sa paglakad ko, biglang umikot ang paligid. Napahinto ako at napahawak sa aking ulo. Kulang na kulang ako sa tulog. Hindi rin ako kumakain minsan dahil sa trabaho. Masyado na yata akong workaholic. Napakurap-kurap ako. Paabuti naman sana sa kwarto bago ako bumigay. Nakakahiya. Pero hindi na talaga kinaya ng katawan ko ang pagod. Narinig ko na lang ang sigaw ni Armante nang bumagsak ako sa sahig at nawala ng malay. Armante's point of view.
Mangyak-ngyak si Manang Imelda nang tinatanaw ang walang malay na si Rosalia sa kanyang kama. Kahit gabi na, nakatawag pa rin kami ng doktor kasi may family doctor naman. Sobrang amo ng kanyang mukha kapag tulog. Taliwas kapag gising, parang leon na handang mangagat. Sabi ko naman sa kanya na magbakasyon muna siya eh. Ayan tuloy, bumigay ng katawan niya. Ani Manang Imelda at umiiyak na talaga. Kawawang dalaga. Kinakailangan niyang gawin to dahil namatay si Arnaldo. Tahimik lang ako. I heard about her. Surrogate mother. Pero dahil namatay ang kliyente niya, siya nang umako sa lahat. Bakit pa siya nagtatrabaho, Manang? Maganda naman ang takbo ng negosyo. Ani ko. Yun na nga, Armante. Kinarir yata. Gusto niya kasi na hands-on ng lahat. Gusto niya na hindi maghihirap ang mga bata paglaki nila. Kahit pwede naman niyang hayaan ang mga taong magtrabaho para sa kanya. Kawawang dalaga. Kung hindi nga siguro namatay si Arnaldo, na-enjoy niya sana ang pera na ipinangako sa kanya. Huminga ako ng malalim. Matulog ka na, Manang. Ako nang magbabantay sa kanya. Ha? Napalingon siya sa akin. Ayos lang ba sa'yo? Matutulog ka pa, Arnante. Ayos lang ho. Ako na mag-aalaga sa kanya. Seryosong sabi ko. Dapat asawang hinar niya, hindi daddy ng anak niya. Mas kailangan niya yun. Hindi naman kasi siya interesado, iho. Sinubukan nga kitang ireto sa kanya pero hindi man lang inalam. Hindi ba't naghahanap ka ng asawa? Hindi na ako sumagot at umupo na lang sa tabi ng kama. May lagnat siya. Malala ito kahit kailangan na talagang magpadoktor. May dextrose ding nakakabit sa kanyang kamay. Kita ko rin ang pamamayat niya. Ang sungit mo kasi sa akin. Dapat hindi ganon. Para naman hindi lang daddy ng mga anak mo ang ma-avail mo. Pwede mo naman ako maging asawa mo kung gusto mo. Natawa na lamang ako sa sarili ko nang sabihin ko yun. She's a good person. Kita ko yun kahit puros irap lang ang natatanggap ko kapag susubok ako. I like her. Ilang beses ko na siyang nakita sa coffee shop na yun. Doon kasi ako tumatambay kapag bababa ako ng barko. Ngayong nagretiro na ako, gusto ko nalang gawin ay ang maghanap ng mapapangasawa at magnegosyo. Yun din kasi ang gusto ng pamilya ko. Ngayong nailagay na silang lahat sa mabuting kalagayan, oras na para sarili ko naman ang alalahanin ko. Halos nakayuko na ako at pumipikit nang narinig ko ang mahinang pagdaing niya. Agad akong nagmulat at napatayo nang makita ko na gising na siya. Rosalia! Gising ka na, ayos ka lang ba? Tanong ko at bago pa man siya makapagsalita, dumapo na ang aking palad sa kanyang noo. Anong oras na? Tiningnan ko ang relo ko. 4:00 na ng madaling araw. Bakit ka nandito? Binabantayan kita. Umangon siya. Teka nga, kailangan ko nang Kailangan mong magpahinga. May lagnat ka. Ani ko. At hinawakan siya sa balikat. Huwag mong pinapagod ang sarili mo. Mabuting at hindi nakita ng mga batang nawalan ka ng malay. Nabagok pang ulo mo sa sahig. Butit carpeted floor ang hallway. Hindi mo naman kailangang manatili rito. Hindi kita hinar para magbantay kung hindi maging tatay ng mga anak ko. Alam ko yun. Pero bawal bang mag-alala sa'yo? Ina ka ng mga batang yun. Alam kong daddy lang ang role ko. Pero nag-aalala ako. Seryoso kong sabi. Nandito ako kasi gusto kitang alagaan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Masyado ka kasing masungit kaya't hindi mo napapansin. Hindi mo ba napapansin? Unang kita pa lang natin, sinabi ko na type kita. Ngayon gusto kita. Humuhugis puso ang mga mata ko sa tuwing nakikita kita. Namula ang kanyang pisngay kaya't medyo nataranta ako. Namumula ka. Ayos ka lang ba? Tumikhim siya. Nagsasabi ka ba ng totoo? Bakit mo naman ako gusto? Sinusungitan kitang palagi. Malupit ako. Tapos may mga anak na ako. Mas maganda kung dun ka sa walang bagahe. Hindi ko naman iniisip na may anak ka na. Gusto ko mga anak mo, kaya't wala kang dapat ikabahala. Hindi na siya nagsalita. Sana, sa puntong ito, hayaan mo akong makalapit sa iyo nang hindi mo sinusungitan. Gusto pa kitang makilala at gusto kong makilala mo ako ng lubusan.
Alam ko namang pina-background check mo ko kahit siguro naman malinis ang record ko. O sige, bahala ka. At nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung gaano akong kasaya sa kanyang sinabi. Hinayaan niya akong alagaan siya kaya naman na mag-umaga. Nagluto ako ng agahan para sa kanya. Dinala ko rin yun sa kwarto niya. Kaya ko, anya, pero umiling ako. Gusto kitang subuan. Hindi naman kasi ako baldado. Pero may lagnat ka. O sige ka, malalaman to ng mga anak mo. Hindi mo naman sinabi, di ba? Siyempre hindi. Ayokong mag-alala sila, lalo na si Uno na iyakin. Iyahatid ko lang sila sa school ngayon tapos babalik ako rito, okay? Kaya dapat nandito ka pa rin pagbalik ko. Dahil susugurin talaga kita sa kumpanya mo kapag wala ka rito. Magpahinga ka lang, hindi ka robot. Seryoso kong sinabi. Umawang ang kanyang labi at hindi makapaniwalang tiningnan ako. Tumikim ako, saka sinubuan na siya. Anak, nasan ka na ba ngayon? Tanong sa akin ni Mama nang tumawag siya. Kahahatid ko lang sa quadruplet sa school at kasalukuyan akong nagdadrive pabalik sa bahay. Ngayon lang tumawag si Mama matapos niya akong hayaan sa buhay ko, kaya medyo nabahala ako. Nagbabakasyon ako, Mama. Ang tagal naman ng bakasyon mo. Umuwi ka na rito. Alam mo namang may ipakikilala ako sa'yo, di ba? Si Marie. Magandang babae, anak. Maganda kung makikilala mo siya. Naku, hindi ko na yata yan matitipuhan, Mama. Ani ko at naisip agad si Rosalia Benaventura. Iba ang gusto ko, yung single mom at magandang katulad ni Rosalia. Aba, at bakit naman? Nakita mo na ba siya sa personal? Anak, alam mo namang matanda na kami ng papa mo. Pagbigyan mo naman kami, oh. O baka naman may girlfriend ka na. Kung ayaw mong ireto, ipakilala mo na sa amin. Naku, paano ko dadalhin si Rosalia sa amin? Baka magwala yun. Sige po. Dadaling ko po dyan. Sa ngayon, magbabakasyon muna ako, Mama. Alam mo naman na ngayon lang ako nakakahinga matapos ang ilang taon kong pagtatrabaho. Alam ko naman yun, anak. At malaking pasasalamat namin kasi nagsakripisyo ka. Pero ngayong maayos ang lahat, gusto ko namang makitang masaya ka. Masaya ako ngayon, Mama. Huwag ka mag-alala. Matapos ang tawag, napahinto ako sa flower shop. Napangisi ako at naisipan na huminto muna para tumingin. Magandang umaga ho, sir. Salubong sa akin ng isang matanda. Alika po. Flowers ba para sa jowa mo? Ngumisi ako. Para sa asawa ko po. Ang swerte naman ng asawa mo. May gwapo at thoughtful na kagaya mo. Ano bang gusto mo? Marami kaming bulaklak na dumating ngayon. Baka gusto mong magpagawa na lang ng bouquet. Iyon nga pong sadya ko. Abay, pumili ka na. Sigurado ako na mas lalong maiinlab ang asawa mo sa'yo. 50 na peraso ng pulang rosas ang binili ko at pinagawan ko ng bouquet. Ngisi-ngisi ako habang naghihintay kasi excited na akong maibigay ito kay Rosalia. Para akong baliw ngayon kakangisi. Ewan ko ba, parang dito na magsisimula ang pagbubukas ni Rosalia sa sarili niya sa akin. At ayokong sayangin to. Mailap at sobrang workaholic ng babaeng yon. Kaya ang payagang makalapit ako sa kanya ay isa na namang malaking achievement. Lalo na sa isang kagaya kong may gusto sa kanya. Pagdating ko sa bahay, nakataas na ang kilay ni Manang Imelda. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil hindi niya sinabi kahit kanino na nandirito ako at may pinagkakaabalahan. Nanliligaw ka ba sa amo ko? Salubong niya sa akin. Bibigyan ko lang ho ng bulaklak para gumaling. Natawa siya. Ayain mo kayang magbakasyon para gumaling. Puro trabaho na yan kasi siya. Baka siya nang sumunod kay Arnaldo sa ginagawa niya. Kawawang bata. Huwag kang mag-alala, Manang. Akong bahala sa kanya. Umakyat na ako sa ikalawang palapag at pumasok sa kwarto niya. Nadatnan ko siyang nakatingin sa bintana habang nakaupo sa kama niya. Tumikhim ako. Bumalik na ako. Napatingin siya sa akin at nagbaba ng tingin sa dala ko. Pasensya na kung natagalan na. Sumaglit kasi ako sa isang flower shop para bumili. Para sa ito. Binigay ko to sa kanya na agad niya namang tinanggap. Salamat. Palagi ka na siguro nakakatanggap ng bulaklak. Sa ganda mong yan, imposibleng
Ngayon lang ako nakatanggap. Pagputol niya sa akin. Salamat. At ngumiti siya. Natulala ako saglit kasi ang ganda ng ngiti niya. Lumabas pa ang dimples. Parang nag-slow motion ang aking mundo. Parang gusto ko tuloy kunin yung lagdat mo. Nasabi ko, ha? Paano mo naman magagawa yun? Ganito. Lumapit ako ng tuluyan sa kanya at hinawakan ang kanyang muka. Takang-taka siya sa ginawa ko pero ang mas nagpagulat sa kanya ay ang paglapit ko lalo at ang pagsakop ng kanyang labi. Akala ko makakatanggap ako ng sampal mula sa kanya dahil hindi ako nagpaalam. Pero nang kumalas ako sa halik, nakatulala lamang siya sa akin. Nakagat kong ibabang labi ko at tinuro ang pisngi ko. Sampalin mo ko, dito. Pero imbis na gawin niya yun, hinila niya ang kwelyo ko at humalik siya pabalik sa akin. At doon, nahulog ng husto ang puso ko. Nagbago ang pakikitungo ni Rosalia sa akin magmula nang alagaan ko siya. At bulgar na sinabi sa kanyang nararamdaman ko. Inspired ako palagi sa ginagawa ko at wala namang mapupuntahan tong kaligayahan ko. Armante, agad kong nilingon ang may-ari ng mahinhin na boses na yon. Narito ako sa sala, nagbabasa ng newspaper nang lumapit siya. May kailangan ka ba, Rosalia? Kita ko ang pag-aalinlangan niya kaya ngumisi ako. Sabihin mo na, hindi naman ako mangangagat. Naka-leave na muna ako ngayon. Tama kayo. Dapat nga akong magpahinga. Kaya naisipan ko na pagdating ng bakasyon ng mga bata, magbabakasyon kami. Aalis kami sa lugar na ito at isasama ka namin. Talaga? Oo. Malapit na ang kalooban ng mga yun sa'yo. Kaya kung hindi ka naman busy, pwede kang sumama. Hindi naman ako busy, Rosalia. Kaya sasama ako. Humalukip-kip siya. And gusto kong ikaw mismo mag-suggest kung saan kami tutungo. Napaisip ako. Ano bang gusto mo? Gusto ng mga bata na may dagat eh. At ikaw? Nabigla siya pero sinagot pa rin ako. Ganun din. Maganda sa probinsya namin. Pwede ko kayong dalhin sa beach resort at magandang waterfalls. Sigurado akong magugustuhan yun ng mga bata. At ikaw rin. Tumango siya. O sige, diyan kami pupunta. Rosalia's point of view. Binago ni Armante ang pananaw ko sa buhay. Magmula nang matikman ko ang kanyang labi sa unang pagkakataon, parang may inilabas sa aking katawan na matagal ko nang itinatago. Unang halik ko yon mula sa isang lalaki. Kaya bago ang lahat ng nararamdaman ko ngayon. Ilang araw din akong hindi nakatulog noon, lalo na't inaalagaan niya ako. Pumukaw yon sa puso kong bato. Gusto niya ako at alam ko na totoo yon. Para saan pang pag-amin niya? Hindi naman niya kailangan ng kayamanan na meron ako dahil successful siya na lalaki. Base sa investigasyon ko sa kanya, kapitan siya ng barko bago tumigil at malaki ang sahod noon. Kahit mukha siyang may sayad sa pagngiti niya, marami siyang achievement sa buhay at tingin ko, trip-trip na lamang tong ginagawa niya. Kung katawan niya naman ang habol ko, alam niya namang workaholic ako, wala akong oras sa kanya. At lalong hindi dapat akong magugustuhan dahil may anak na ako. Kaso, gusto niya ako. Mami, gustong-gusto ko po si Daddy Armante. Ani Tres nang nasa kwarto ko siyang nakitulog. Ganon din naman ang mga kapatid niya kaso tulog na. Siya na lang itong gising na at yakap-yakap ako. Sana wag mo siyang paalisin, Mami. Masaya kami dahil may daddy na kami. Para na tayong complete family. Oo naman, hanggat gusto niyo siya, hindi ko siya paalisin. Ikaw, Mami, gusto mo ba si Daddy? Natigilan ako sa tanong ng aking anak. Gusto ko nga bang lalaking yun? He makes me feel happy this past few days. Alagang-alaga rin ako na para bang ako ang asawa niya. Gusto ko nga ba siya? Tres, natigil ako nang makitang tulog na ang anak ko. Napabuntong hininga na lamang ako at napatingala sa kisame. Gusto ko nga ba siya? Napangiti ako at pumikit na lamang dahil alam ko na sa sarili kong sagot. Ayoko lang aminin. Nang dumating na ang bakasyon ng mga bata, naghanda na agad kami para sa aming bakasyon. At dahil si Armante nga ang magdadala sa amin sa probinsya niya, siyang magdadrive sa SUV ko. Daddy, excited na po kami. Ani Dos sabay hila sa maleta niya.
Maganda ba ron, Daddy? Oo naman, Dos. Pwede kang gumawa ng sandcastle sa beach na yon. Naghiyawa naman ang mga bata habang ako'y tahimik na inilapag sa trunk ang kanilang mga gamit. Tulungan na kita. Ani Armante at siya nang naglagay sa maleta ni Dos sa trunk. Salamat. Pumungay ang kanyang mga mata. Walang anuman, Rosalia. Huwag mo munang isipin ang trabaho, okay? Mag-e-enjoy tayo sa probinsya. Igagala kita. O sige, sabi mo yan eh. At saka, kapag tulog na mga bata, gusto sana kitang i-date. Kung ayos lang. Nanlaki ang aking mga mata. Bahagyang nagulat sa sinabi niya. Date? Napakamot siya sa ulo niya. Oo, kung pwede. Oo naman, pero ayoko maglihim sa mga anak ko. Kapag naroon na tayo, gusto kong sabihin mo sa kanilang balak mo sa akin. O sige, sasabihin ko. Mahabang biyahe namin patungo sa probinsya nila Armante. Ang mga anak ko sa backseat ay manghang-mangha sa mga nakikita nila habang nasa biyahe kami. Wow, ang ganda mama! Tinuro ni Uno ang park na nadaanan namin. Malapit na ba tayo, Daddy? Tanong ni Quatro na tahimik lang din na tinatanaw ang tanawin sa bawat daan ng aming sasakyan. Malapit na. Dediretso tayo sa resort kung saan tayo nakabook. May dagat doon at swimming pool, kaya mag-i-enjoy kayo. Yehey! Mabuti't marunong na akong lumangoy. Kayang-kaya ko na yung dagat. Mayabang na wika ni Tres. Ang yabang mo naman. Ani Dos, hindi ka nga marunong mag-dive. Tinuruan na ako ni Daddy, no? Kaya alam ko na. Ani Tres, nilingon ko sila. Tama na yan, huwag na kayong mag-away. Bukas pa kayo maliligo. Pagdating natin doon, magpapahinga muna tayong lahat. Naibagsak na lamang nila ang kanilang balikat at natahimik. Napabuntong hininga na lamang ako at napatingin kay Armante na sumusulyap na pala sa akin. Hindi ko akalaing nakaya mong 4 mo na anak. Anya, buti nga't nandito ka na eh, hindi na ako stress sa kanila. Wala sa sariling sinambit ko yon. Kaya nang napagtanto ko, bahagya akong nahiya. Talaga? Mabuti naman at nakatulong ako kahit papano. Kung gusto mo kong asawahin, hindi naman kita tatanggihan. Magpapakasal agad tayo. Ha? Naghahanap ako ng mapapangasawa, Rosalia. Yun ang plano ko sa buhay ko ngayon. At may nahanap ka na? Oo, ikaw. Napalunok ako. Bakit ako? Bakit naman hindi ikaw? Tanong niyang pabalik. Hindi na dapat tinatanong yan. Maganda ka, matalino. Mabuting tao. Humagalpak ako ng tawa sa huling sinabi niya. Nagbibiro na yata to eh, para lang ma-impress ako. Hindi ako mabuting tao. Pagkukorek ko sa kanya. Pero mabuting tao ka sa akin. Mabuti kang ina sa mga anak mo. Mabuti kang amo sa mga nasasakupan mo. Mabuting tao ka, Rosalia. Nakagat kong ibabang labi ko't napatingin sa bintana. Nagawa ko yun kasi para akong naiiyak. Siya pa lang ang nagsabi na mabuting tao ako, na kahit napakarami kong kamalian sa buhay ko, may isang tao pa na tingin sa akin mabuti. Salamat. Salamat kung ganun. Tanging sabi ko't hindi na muling nagsalita. Malapit nang mawala ang araw nang dumating kami sa resort. Sinalubong agad kami ng mga staff at iginiya kami sa aming magiging kwarto. At dahil family size ang nabook ko, iisa lang ang kwarto namin at may maraming higaan ito. Wow! Tumatalon-talon ang mga bata sa kutsyon pagpasok namin sa kwarto. Sinuway ko sila kaso matigas ang ulo ng mga bata. Kaya si Armante naman ang sumuway sa kanila para sa akin. Tama na muna yan mga anak. Magpapahinga muna tayo kasi pagod ang mama nyo. Tumigil nga sila at sinunod si Armante. Bahagya akong napakurap. Hindi makapaniwala na sinunod nila si Armante kesa sa akin. Nang nakatulog na mga bata, naisipan kong magtungo sa aming maliit na terasa ng aming kwarto. Dala ko ang beer in can. Umupo ako sa couch doon. Ngayon pa lang ako nakapagbakasyon. Hindi ko dalang trabaho ko. Siguro naman, deserve ko to. San kaya kami dadalhin ni Armante? Probinsya niya ito. Nasaan kaya ang bahay niya? Hindi ba siya uuwi? Hindi niya naman kami kailangang isama. Hey! Napaangat ako ng tingin. Nakita ko si Armante.
Nagbihis na ng pantulog at may hawak na baso ng tubig. Natawa ko kasi tubig ang sa kanya tapos sa akin alak. Ayoko pang matulog, Armante. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi rin ako makatulog. Ngayong nandito ka na sa probinsya mo, ayaw mo bang umuwi sa inyo? Bibigyan kita ng 2 araw para sa sarili mo. Ngumuso siya. Ayos lang naman ako. Ayoko pang umuwi, Rosalia. Napatango ako ngunit nawala na ako ng sasabihin, kaya't napabuntong hininga na lamang ako. Alam kong paulit-ulit ito pero gusto ko lang malaman mo na interesado ako sa'yo. At ayokong hanggang dito lang. Bumaling ako sa kanya. Ha? Umupo siya sa tabi ko at kinuhang beer mula sa aking kamay. Gusto kong maging boyfriend mo, Rosalia. At yung sweldo mo sa akin bilang daddy ng mga anak mo, ibabalik ko yun. Namilog ang aking mga mata. Kasi totoo to para sa akin. Gusto kong maging ama nila at maging iyo rin. Sana bibigyan mo ko ng pagkakataon. Napalunok ako at iniwas ang tingin ko sa kanya. Kung bibigyan kita ng pagkakataon, hindi ka ba sa una lang magaling? Nainsulto yata siya sa tanong ko kasi nang tingnan ko siya, nagsalubong ang kanyang kilay. Try me, Rosalia. Ipapakita ko sa iyo na hindi lamang ako hanggang una lamang. Pumayag ako sa kanya para na ring masubukan ng sarili na kumilala ng isang lalaki. Pumayag ako na patunayan niyang sarili niya kasi gusto ko rin siyang makilala. Sa unang araw namin sa resort, ang dami agad naming ginawa. Si Armante mismo ang naging tour guide namin, lalo na sa mga pagkain na dapat naming subukan. Ano yan? Nandidiri kong tanong nang may ipinakita siya sa amin na prutas. Nasuka pa si 4 sa pandidiri, habang si 3, ngising-ngisi, gustong subukan ng naturang prutas. Ang baho naman yan, Daddy! Ani 2 at napatakip sa kanyang ilong at bibig. Durian to. Hindi to orihinal dito kaya mahal. Galing pa to sa Mindanao. Paliwanag ni Armante at sumubok ng isa. Matapang ang susubok. Lumaki agad ang ulo ni 3. Ako, Daddy. Matapang ako. At tumikhim pa siya. Pero pinagtawanan siya ni 2 nang iniluwa niya ito. Wala bang ibang prutas? Meron naman, Rosalia. Halika rito. Hinawakan niya ang aking kamay. Pumili tayo ng iba. Naligo rin ng dagat ang mga bata sa sumunod na araw. Nagrenta kami ng kayak para makasakay ako kasi ako lang ang hindi marunong lumangoy. 3, huwag kayong lalayo Paalala ko. Opo, Mama. Bumuntong hininga ko at tiningnan si Armante na siyang nagsasagwan sa sinasakyan namin. Dapat magpaturo na ako sa susunod para hindi ako out of place dito. Pwede naman kasi kitang turuan ngayon. Wika niya. Hindi pwede. Baka hindi natin mabantayan ng quadruplets. And besides, hindi naman ako mahilig sa ganito. Kaya hindi ko sinusubukan. Lumabas din kami sa resort na aming pinagstayan at nagtungo sa isang lugar kung saan may whale shark watching. Dagat pa rin to kaya't dehadong-dehado ako. Pero nang makita ko ang saya sa mukha ng mga anak ko, napangiti na rin ako. Hindi bali ng dehado ako basta't masaya ang mga anak ko. Dumating pa ang mga araw, linggo, hanggang sa naging buwan ng bakasyon namin. Marami kaming nagawa. Halos nakalimutan ko na nga na may trabaho pa ako pagkatapos ng bakasyong ito. Dahil masaya ang puso ko lalo na ngayong mas nakilala ko pa si Armante. Mama, nasan ang kiss ko? Nakita ko kayo ni Daddy na nag-kiss kagabi. Biglang sambit ni Uno at ngumuso. Namulakot na kagat ang ibabang labi. Nasa restaurant kami ng resort. Kumakain ng agahan. May lakad kasi kami mamaya. Tapos na kasi kami sa dagat kaya sa bukid naman ang balak namin ni Armante. Mama, totoo ba yun? Boyfriend mo na po si Daddy? Tanong ni 2. 1, 2, gusto niyo rin ba ng halik? Tanong ni Armante. Ayoko nga. Ani 1 at umismid. Totoo ba, Mama? Boyfriend mo na si Daddy? Tanong muli ni 2. Hindi yata siya matatahimik kung hindi ko sasagutin ang tanong niya. Sumulyap ako kay Armante na naghihintay lang din sa sasabihin ko bago ko tuluyang sinagot si 2.
Oo, boyfriend ko ng daddy mo. Umawang ang kanyang labi at napahiyaw naman si Tres. Sumulyap muli ako kay Armante na ngayon ay nakangiti na sa akin. Umiwas ako ng tingin at nagpatuloy na lang sa pagkain. Yes, boyfriend ko na si Armante. At ang sarap sa feeling kasi hindi lang akong masaya sa relasyong ito, pati na rin ang mga anak ko. Nagtungo kami sa bukid na parte ng probinsya. Mula sa kinatatayuan namin ngayon, kitang-kita ang buong lugar, lalo na ang maliliit na isla. Overlooking dito at presko ang hangin. Parang ang sarap sumigaw ng mga masasamang loob. Nagpalipad ng drone ng anak kong si Quatro. Sa murang edad, alam na niya kung paano gawin yon. Kaya tuwang-tuwa siya na sa lugar na ito niya mapapalipad ang drone niya. Ang ganda dito, Armante. Ani ko habang magkahawak ang aming kamay. Ang ganda ng probinsya mo. Gusto mo bang tumira dito? Natawa ko. Oo naman, mag-i-inquire ako kung may nagbebenta ba ng lupa. May lupa na ako. Aniya kaya't napatingin ako sa kanya. Wala pang naipapatayo ron. Pwede ka ron. Makahulugan ko siyang tiningnan. Nagbaba siya ng tingin sa kamay ko. Rosalia, bago tayo bumalik, gusto sana kitang ipakilala sa pamilya ko. Nanlaki ang aking mga mata. Ha? Gusto kong ipaalam sa kanila na may karelasyon na ako at ikaw yun. Okay lang ba? Kinabahan akong bigla. Magugustuhan kaya nila ako? You're a wonderful person. Sino naman ang hindi magkakagusto sa'yo? Ngumiti siya. Napangiti na rin ako at tumango. O sige, papayag ako. Pero paano kung gusto niya ring makilala ang pamilya ko? Matagal ko na silang binaon sa limot. Lalo na ang nanay ko na walang pakialam sa akin. Masaya naman ako kahit wala sila. Nagkaroon ako ng sarili kong pamilya na hindi ako iiwan. Marami pa kaming pinag-usapan ni Armante tungkol sa isa't isa habang ang quadruplets ay kanya-kanya rin ang saya. Hapon na nang bumalik kami sa resort. Magkahawak kamay na kaming pumasok habang naririnig ko ang tawanan ng quadruplet sa likod namin. Ngunit natigil lang ako nang tumigil si Armante sa paglalakad. Dahil sa nakasalubong namin. Kumunot ang aking noo. Anak? Nandito ka na? Umawang ang labi ko. Anak? Napatingin ako sa ginang. Gulat na gulat ang kanyang tingin nang nakita si Armante. At lumipat din ang kanyang tingin sa akin. Hindi ko akalaing nandirito ka na pala. Hindi ka man lang nagsabi. Anang ginang nagulat pa rin. Anong ginagawa niyo rito, Mama? Nagbabakasyon. Ikaw, anong ginagawa mo rito? At sino itong kasama mo? Huminga ng malalim si Armante bago sinagot ang kanyang ina. Mama, siya ang girlfriend ko, si Rosalia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga? Mabutit may girlfriend ka na anak. Halik kayo, sumama kayo sa amin. Mama! Biglang may humawak sa kabilang kamay ko at nang ibinaba ko ang tingin, si Uno to na may dalang starfish. Mama! May napulad akong starfish sa buhangin, no? Mama? May anak ka na, iha? Kita kong dismaya sa kanyang muka. Opo, may anak na ako. Kita kong pagkadisgusto sa kanyang muka ngunit mas lalo lamang ito nang makitang hindi lang iisa ang anak ko, kung hindi apat. Oh my gosh, Armante! Lumabas na ang galit sa kanyang muka. Anong ibig sabihin nito? Pumatol ka sa may anak? Nainsulto ako ron. May problema ba, Mama? Ani Armante. Gusto ko siya kahit tanggap ko mga anak niya. Oh my gosh! I'm sure pineperahan ka lang ng babaeng yan. Pinasadahan niya ako ng tingin. Pinaaalaga mo bang mga anak ko sa mga anak mo? How dare you? Ang kapal naman ng mukha mo, iha? Nabitawan ni Armante ang kamay ko at nilapitan ng kanyang ina na bumubuga na ng apoy. Stop it, Mama! Stop it! Sinabi kong maghanap ka ng babaeng pakakasalan mo. Pero hindi yung gagatasan ka't mukhang inaasa sa'yo mga anak niya. Mama, bakit siya sumisigaw? Tanong ni Unong natatakot na. Si Tres naman, kunot na ang noo. Sino ka? Bakit mo sinisigawan ng mama ko? Napasinghap ako. Tres, at may anak ka pa na walang modo? Hindi ko matatanggap to, anak. Maghanap ka ng iba. Yung walang sabit.
Yung hindi perang habol sa'yo. Perang habol? Excuse me. Hindi ko na napigilan. Hindi ko kailangang maghabol sa kanya. At sa pera niya kasi meron ako nun. Umigting ang aking panga. In fact, siyang sinisweldohan ko. Mas lalo lamang siyang nagalit. What? Anong ibig mong sabihin yan, ha? Mama, please stop this at once. Pero bingi ang ina niya. Ayaw makinig. Masyadong judgmental. Kung ganitong klaseng ina lang din naman ang ipakikilala niya sa akin, no thanks. Ayoko rin ng sakit sa ulo. Boyfriend ko siya, ma'am. Pero bago yan, nag-apply siya ng trabaho bilang daddy ng mga anak ko. Meaning, sinisweldohan ko siya. Pinapakain ko siya kapalit ng serbisyo niya. Hindi porket may mga anak ako umaasa ako sa kanya. I can live without a man. Nagawa ko na yun ng 7 taon. Ikaw lang ang nag-akusa niyan sa akin. Natameme siya. Lumamig lalo ang pakiramdam ko lalo na kay Armante na nakahawak pa rin sa ina niya. Armante, pasensya na. Ayokong makilala ang ina mong masamang ugali. Hindi ko gusto to. At dahil ayaw rin naman niya sa akin kasi may mga anak nga ako, mas maganda kung tigilan na rin natin to. What? Napalayo siya sa mama niya at lumapit sa akin. Rosalia! You're fired, Mr. Monteverde. Malamig kong sabi, saka nilagpasan siya. Sumunod naman sa akin ang aking mga anak bukod nga lang kay Tres na masama na ang tingin. Lola, marami kaming pera. Pwede kitang bilhin kahit huwag kang mayabang. Napapikit ako sa sinabi ni Tres. Gustuhin ko man siyang sawayin sa ginawa niya. Hindi ko magawa sa ngayon kasi mas gusto ko na lang makaalis doon. Ang saya-saya lang namin kanina tapos biglang ganito. Nanubig ang aking mga mata. Nasaktan ako sa sinabi ng babaeng yun. Bawal na bang umibig ang isang single mom? Hindi na ba ako pwedeng makatikim ng ganun? Agad na akong nag-impake ng mga gamit namin pagdating sa kwarto. Umiiyak na sila 1, 2 at 4. Samantalang tahimik naman si Tres. Huwag na kayong umiyak. Pagpapatahan ko sa kanila nang lapitan ko sila. Mama, ayaw na ba sa atin ni Daddy? Ani Uno. Bago ko pa man yun masagot, bumukas ang pinto at iniluwa noon si Armante na nanlaki ang mata nang makita ang maleta namin. Uuwi na kayo? Hindi ko siya sinagot. Rosalia, sorry. Ipinaliwanag ko agad kay mama na hindi totoo yung sinasabi niya. Na nagkakamali siya ng akala. Lumapit ako sa kanya. Pumikit siya kasi akala niya sasampalin ko siya. Pero wala naman siyang nararamdamang palad sa pisngi niya kaya't dumilat siya. Rosalia, sumama ka sa akin. Magsusorry si mama. Maghanap ka na lang ng iba, Armante. Pagputol ko sa kanya. Mas maganda yung walang anak na kagaya ko. No, hindi ako maghahanap. Hindi ko na problema yon. Ayokong manatili sa'yo kung may masamang ugali ang nanay mo. Hindi to mababaw ah. Iniisip kong kapakanan ng mga anak ko. Namula ang kanyang mga mata. May balak pa yatang umiyak. I'm sorry. Hindi kasi ganun ang... Aalis na kami. At huwag ka nang magpakita pa sa amin. I like you, Armante. Pero hindi ako baliw para hayaan lamang yun. Bakit? Kapag ba nalaman ng mama mo na mayaman kami at hindi umaasa sa'yo, babait ba siya? Ayoko ng taong nagpapanggap. Narerespetuhin lang kami dahil may pera kami. Gustong gusto ka ng mga anak ko. Pinaramdam mo sa kanilang magkaroon ng ama. Ngunit hanggang dito na lang ang lahat. Ayokong masaktan kami. Sinubukan niya rin kaming pigilan nang lumabas kami sa kwarto at nilagay na sa trunk ang mga gamit. Tahimik na ang mga anak ko na pumasok sa kotse. Kahit si Tres na paborito si Armante, hindi na rin umiimik. Rosalia, please pag-usapan natin to. I love you. Hindi mahalaga ang opinyon ng nanay ko. Mahalaga yun sa akin. Kasi gusto ko ng payapang buhay. Sinara ko ng trunk. Tapos na tayo. At salamat sa mga ipinaranas mo. Sumaya naman kami kahit papano. Nilagpasan ko na siya at sumakay na sa kotse at pinaandar na to. Marunong naman ako mag-drive kaya't kahit hindi siya kasama sa pag-uwi, makakauwi kami ng maayos. Tuluyan na naming nilisan ng probinsya ng kaibigat sa dibdib. Tumutulo ang luha ko habang nagmamaneho. Habang si Teresa nasa front seat, nasa akin ng tingin.
Huwag ka nang umiyak, Mama. Marami tayong pera. Hahanap tayo ng ibang daddy. Natawa ako't naawa rin. Gustong gusto nilang magkaroon ng daddy. At naaawa ako kasi kinakailangan nilang gamitin ng pera para lang magkaganon. Gusto kong ipaliwanag sa kanila na hindi ganun yun. Na hindi solusyon ng pera para magkaroon ng isang ama. Dapat galing yun sa pagmamahal. Yung totoong magmamahal sa kanila. Nandito naman ako, anak. Hindi nyo kailangan ng daddy. Sabi ko, hinang-hina na. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe namin, bigla na lang akong napabreak nang may humarang sa van. Kumunot ang noo ko't napatingin sa labas. Umawang ang labi ko't nakaramdam ng kaba. Aatras na sana ako kaso may van din sa likod kaya't hindi ako makaalis. Mama, sino po sila? Lumapit sa akin ang isang lalaking nakamaskara at kinatok ang pinto. Nang hindi ko binuksan, naglabas siya ng barel kaya't napilitan akong ibaba ang bintana. Sino kayo? Buksan mo ang pinto ng kotse mo kung ayaw mong masaktan. Nanlamig ako. Buksan mo! Singahan niya na nagpamutla sa akin. Nanginginig na pinindot ko ang unlock sa mga pinto ng kotse. Kaya nabuksan ng kasamahan nila at kinuha ang mga anak ko. Anong ibig sabihin nito? Sino kayo? Mama! Bumilis ang tibok ng puso ko. Mama! Bumaba ka sa kotse kung ayaw mong patayin namin ang mga anak mo. Litong-lito ako at takot na takot. Hindi ko maalala na may atraso ako. Wala akong kaaway. Maayos ko namang pinatatakbo ang sarili kong buhay. Labas! Napatalon ako sa sigaw niya kahit wala akong nagawa. Kung hindi ang lumabas kahit takot na takot ako. Anong? Hindi ko na naipagpatuloy ang sasabihin ko dahil agad niya akong hinapit sa kanya. At tinakpan ng ilong at bibig ng panyo na may kakaibang amoy. Nagbigay yun sa akin ng matinding panghihina bago ko tuluyang nawala ng malay. Paggising ko, nakagapos na ako sa upuan sa isang maliwanag na silid. Hindi lang ako mag-isa dahil bukod sa akin, may isa pang nakagapos. Nanlaki ang mata ko nang nakilala ko kung sino ito. Nay? Ngayon ko lang siya muling nakita. Mula nang lumayas ako, hindi ko na nasilayan ang kanyang muka. Bakit siya nakagapos? Anong nangyari? At pikit na pikit ang kanyang mga mata. Hinang-hina na. Mabutit gising ka na. Nag-angat ako ng tingin at nakita ko ang stepdad ko. Umusbong ang galit sa buong katawan ko nang makita siyang muli. Anong ibig sabihin nito, Tito? Tumawa siya at nang nakalapit, hinawakan niya ang mukha ko. Ang damot-damot mo, Rosalia. Iniwan mo kami sa kanal. Bago ko palang nalaman na mayaman ka na pala. Hindi mo man lang kami binalikan. Umigting ang aking panga. Bakit ko kayo babalikan? Pinalayas niyo ko, di ba? Halos sakali niya ako. Pero hindi ibig sabihin na susuluhin mo lang yung yaman mo. Madamot ka. Tingnan mong ina mo. Nakagapo siya ngayon kasi balak pa akong iwan. Porket nalugi na ako, iiwan niya na ako? Binitawan niya ang mukha ko. Para akong tinakasan ng dugo sa kaba. At ang aking mga mata, palipat-lipat ang tingin sa paligid. Nasaan ang mga anak ko? Anong ginawa mo sa kanila? Wala namang mangyayaring masama sa mga anak mo. Kung ibibigay mo lang ang gusto ko. Sinenyasan niya ang isang lalaki na lumapit. Lumapit ito at binigay sa kanya ang isang tseke. Bigyan mo ako ng 100 milyong piso. Ilagay mo dyan at pirmahan mo. Kailangan ko ng pera, Rosalia. Ngayong mayaman ka naman pala, magiging mabait na ako sa'yo. Simula ngayon, sa'yo na ako manghihingi. Kaya heto, pirmahan mo na yan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano niyang nakuha ang cheque na yon pero kabang-kaba ako. Pirmahan mo! Napapikit ako nang tumalsik ang laway niya sa akin. Paano ko yan pipirmahan ni nakagapos ako? May utak bang lalaking to? Napagtanto niya yata yun ket agad niyang tinanggal ang lubid sa aking kamay at binigay sa akin ng ballpen. Pirmahan mo! Kinuha ko ang cheque at imbis na pirmahan, pinunit ko ito. Marahas siyang napasinghap at malakas akong sinampal. Halos mabingi ako sa ginawa niya. Kasabay ng pagbagsak ko sa sahig, kasama ang upuan ko. Dahil sa ingay nagising si Mama at ako ang unang nabungaran niya. Anak! Anak lang! Pinunit! Wilson, bigyan mo ako ng isa pa! Tama na yan! Ani Mama.
Pero hindi nakinig si Papa at sinipa ako sa tiyan. Papatayin ko isa-isa mga anak mo kapag hindi mo pinirmahan yan. Bumukas ang pinto sa gitna ng pagsigaw ni Tito at iniluwa roon ang isang lalaki na natataranta. Anong problema, Jerome? Kailangan na nating umalis, boss. Nasundan tayo ng mga pulis. Nalaglag ang panga ni Tito. Ano? Galit niya akong tiningnan. Tumawag kang gaga ka? Hindi ako nagsalita. Hindi naman ako tumawag. Kailangan na nating umalis. Mahuhuli na tayo. Takte, babalikan kita. Pero hindi nagawa ni Tito yon dahil nakarinig na kami ng mga putok ng baril. Tuluyan na rin nakapasok ang pulis kaya't nakipagbarilan na si Tito. Tinakpan ko ang tenga ko dahil sa putukan. Sunod-sunod ang pagtulo ng aking luha. Hinang-hina na ako. Napasigaw si Tito. Nabitawan niya ang baril at napunta ito sa pwesto ni Mama. Natamaan na kasi si Tito sa braso. Nagdurugo na ito. Napamura na lang si Tito. Nalingunan niya ako at lalapit sana siya sa akin. Siguro para gawing hostage. Pero bago pa niya magawa yun, sunod-sunod na pagputok ang narinig ko at tumama ito sa likod ni Tito. Kaya't hindi siya tuluyang nakalapit sa akin. Pagbagsak niya, bumungad sa akin si Mama na putlang-putla habang hawak ang baril. Siya ang bumaril. Napansin ko na hindi pala siya nakagapos. Humagulgulo siya at nabitawan ng baril. I'm sorry. I'm sorry, anak. I'm sorry. Tanging sabi niya. Namuo ng panibagong luha ang mga mata ko. Sa unang pagkakataon, pumanig na si Mama sa akin. Ngunit sa pangit na paraan. Nang tingnan ko ang asawa niya, hindi na ito humihinga. Patay na dilat ang mga mata. Dinala ako sa ospital kasama ang mga bata, pero pinaghiwalay kami. Nasundan pala kami ng pulis dahil may nag-report. Si Mama, ginamot din ngunit kailangan niyang managot sa kanyang ginawa. Rosalia. Napatingin ako sa bumanggit sa pangalan ko. Nakita ko si Armante na agad lumapit sa akin at niyakap ako. Natigilan ako sa kanyang ginawa. Are you okay? Tanong niya nang kumala sa yakap. Hindi ako nakasagot dahil nasa likod niya ang tingin ko. Kasama niya pala ang kanyang ina. Hindi ito makatingin sa akin. Kumunot ang noo ko. Anong ginagawa mo rito? Sinundan kita nang bumiyahe ka pa uwi, Rosalia. Hindi ako mapakali. Kaya nang hinarangan ng sinasakyan mo't dinukot ka, agad akong tumawag ng pulis. Nanlaki ang aking mga mata. Ikaw ang tumawag? Oo, nag-alala ako. Ayokong may mangyari sa iyong masama at sa mga bata. Sorry kung iyon lang ang nagawa ko. Nailigtas mo ko at ang mga anak ko. Sapat na yun. Maraming salamat. Hindi pa rin ako nakalabas sa ospital dahil sa mga sugat na natamo ko. Kaya't si Armante, siyang nag-alaga muna sa mga bata. Nalaman ko na nakakulong na ang ibang kasamahan ni Tito. At si Mama naman, positibo akong hindi siya makukulong kasi self-defense lang naman yun. Kahit itinaboy ko na si Armante, pumupunta pa rin siya sa akin para balitaan ako tungkol sa mga anak ko. Pinapadalhan niya rin ako ng mga pagkain. Minsan nga, dito na rin matutulog para lang bantayan ako. Hindi ko siya gustong tuluyang sukuan. Kasi ganito siya. Naiintindihan niya ako. Tinitiis niya ako kasi totoong gusto niya ako. Kaya nang makalabas na ako ng ospital, siya agad ang una kong hinanap. Nakita ko siya sa labas ng ospital kasama ang quadruplets. At nang makita ko, napatakbo ang mga bata sa akin. Mama! Yumakap silang lahat sa akin kaya't napahinto ako. Mama! Hinay-hinay naman, buhay pa naman ako. Kamusta na kayo, ha? Inalagaan kami ni Daddy at ng mama niya na umaway sa'yo. Mabait naman pala, Mama. Ani Tres. Umawang ang aking labi. Talaga ba? Opo. Tapos nagsorry din siya sa amin. Nakalapit na si Armante sa akin. Armante, tawag ko sa kanya. Pwede na ba tayong umuwi? Tumango ako. Oo. Naroon sa bahay ko si Mama. Gusto ko niya makausap. Sana, paunlakan mo siya. Nadala lang siya ng emosyon niya noon. O sige, kakausapin ko. Masinsino nang naging usapan namin ng ina ni Armante nang makauwi ako. Halos umiyak siya sa harapan ko kasi nagsisisi siya sa sinabi niya at hiyang-hiya.
Nasabi lang naman niya yon kasi akala niya pineperahan ko lang ang anak niya. Nasabi niya lang yon kasi gusto niya ng the best para kay Armante. Kasi panganay ito at marami nang isakripisyo para sa pamilya. Hindi naman bato ang puso ko para baliwalain ang paghingi niya ng sorry, lalo na't sincero naman ito. Nagsorry rin ako sa inasal ko sa araw na iyon. Gusto kong ayusin ang lahat dahil mahal ko naman si Armante. Gusto ko na maging payapa ang pagsasama namin. Kaya kino-consider ko ang lahat at ayaw ko nang magtanim ng galit. Kaya napatawad ko ang ginawa ng kanyang ina. Pero bukod sa kanya, may isang tao rin na nanghihingi ng tawad sa akin. Nang bisitahin ko siya sa presinto, umiiyak siya at nagmamakaawa na lapitan siya. "Huwag ka mag-alala, makakalabas ka naman sa kulungan." Ani ko kay mama. "Niligtas mo ko, hindi ko hahayaang makulong ka." Lumuha siya lalo. "I'm sorry anak. Sinubukan ko naman siyang pigilan na huwag ka nang guluhin eh. Alam ko kung anong narating mo ngunit hindi ko sinabi yun sa asawa ko. Kasi alam ko kung anong gagawin niya." "Minahal mo ba talaga ako?" Tanong ko bigla. Gusto ko lang malaman. Lumuha siyang lalo. Oo naman anak. Hindi ko lang yun ipakita sa'yo kasi nauunahan ako ng galit palagi. Pero mahal kita. Kaya hindi kita hinanap noong pinalayas ka ng asawa ko eh. Kasi mas mabuting umalis ka na lang din sa poder namin. Para hindi maging miserable ang buhay mo. Hindi naman ako naging mabuting ina mo. But I'm willing to die and kill just for you, anak. Yun na lang ang pabawi ko sa'yo kahit papano. May magandang mayambag naman ako sa buhay mo. Hindi ko maramdaman ang luha ko kasi matagal nang bato ang puso ko kay mama. Pero naramdaman ko ang pagsikip ng puso ko. Hindi ko magawang yakapin si mama dahil nasa loob siya ng selda. Pero nangako ako na bibigyan ko siya ng panibagong buhay at ilalabas siya sa kulungan. Which I did. Hindi siya nagtagal sa seldang iyon at nakalabas din dahil may ebidensya rin naman kung bakit niya nabaril ang asawa niya. Binigyan ko siya ng pera at inalok pa na sumama sa akin. Pero gusto niyang umalis. At mas gusto na wag akong guluhin pa na siyang hindi ko naman pinigilan. "I'm so proud of you." Ani Armante matapos naming malampasan ang lahat ng problema. Ipinagpatuloy namin ang aming relasyon. Hindi ako nagsisi na tanggapin siya ulit dahil pinagaan niya ang buhay ko. Ngayong tapos na ang problema ko, nakakahinga na ako ng maluwag sa bisig niya. "Gusto na kitang pakasalan, Rosalia." Ani Armante sabay kuha sa kamay ko. "Handa ka bang magpakasal?" Nagkatinginan kami. "Handa ka na bang maging asawa ko?" Hindi ka ba nagbibiro?" "Bakit naman ako magbibiro? Sinabi ko naman noong una pa na naghahanap ako ng mapapangasawa. At ikaw ang napili ko, Rosalia." "Papayag ako na magpakasal sa'yo, pero may kondisyon." Napaayo siya sa kanyang posisyon. "Anong kondisyon?" "Bawal palitan ng apelido ng mga anak ko. Para to sa kliyente kong si Arnaldo de Jesus. Para kahit wala na siya, yung mga anak niya magpapatuloy sa lahi niyang naputol." "Oo naman, basta ang apelido mo, papalitan ko." May nilabas siya mula sa bulsa niya at singsing ito. Kuminang to sa harapan ko kaya't napasinghap ako. Singsing to na nagmula pa sa mga ninuno. Pinasa-pasa sa bawat mapapangasawa ng panganay na anak. Ngayong ikaw ang pakakasalan ko, isusuot ko ito sa daliri mo. At tinitingnan ko siyang isinusuot sa daliri ko ang singsing na saktong-sakto sa akin. "Ang ganda. Fiancé na kita." Anya at nagnakaw ng halik sa akin. Napanguso ako. "Oo, at magiging asawa mo rin." "Hindi mo na kailangang mag-hire pa ng daddy." Akmang ilalapit sana niya sa akin ang labi para halikan ako. Nang bumukas ang pinto ng aming kwarto at iniluwa roon ang quadruplets. Hiyang-hiya ako sa posisyon namin ngayon. Anak, bakit kayo nandito?" "Dito kami matutulog, Mama, Daddy." Ani Tres. At nagpaligsahan silang tumalon sa kama at tumabi sa amin. Napakamot na lamang sa ulo si Armante pero niyakap ang mga anak ko. Napangiti ako at dinama ang kanilang yakap. Alam kong magiging masaya at maganda ang magiging buhay asawa ko
dahil si Armante ang magiging asawa ko at daddy ng mga anak ko. At sa pagtanggap ko pa lang sa buhay niya, alam ko na kami na habang buhay. Wakas.